Move It Reader nasira ang buhay matapos pagbintangan na holdupper ng babaeng pasahero na nadiskubring gawa-gawa lang pala. Wala po akong kinuha sa inyo. Hindi ko alam kung bakit nyo ako ginaganito. Gusto ko lang po linawin na sa bugso po ng ko, damdamin kaya ko po siya naakusahan ng ganun. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Pinagbintangan si ang isang Move It Raider ng pang-hold up at pagmamanyak ng kanyang pasahero. Pinost nito ng babaeng pasahero at agad naman itong kumalat sa social media. Kaya naman lumapit itong si Kuya Rider kay Sir Raffy Tulfo at pinagharap ang dalawa. Ayon sa Rider, mali lahat ang binibintang ng babaeng pasahero sa kanya. Ang babae, na nagpakilalang empleyado ng BPO, ay nagsumbong sa Pasay Police na siya ay hinaras at ninakawan ng isang motorcycle taxi rider. Sinabi niya na kinuha ng Raider ang kanyang bag, na naglalaman ng pera at mga ID, at iniwan siya sa isang madilim na lugar sa Pasay City. Naglunsad ng investigasyon ang Pasay City Police Chief, Police Colonel Samuel Pabonita sa kanyang mga claim. Sinuri nila ang mga lugar kung saan sinabi ng babae na nangyari ang insidente, ngunit walang nakitang ebidensya na sumusuporta sa kanyang kwento. Ayon kay Pabonita, binalikan natin yung lugar na pinangyarihan, ayon sa kanyang sinasabi. So tiningnan namin kung meron ngang captured sa CCTV. Wala talaga tayong naano doon. During the backtracking, ang karagdagang pagsisiyasat ay nagsiwalat ng mga hindi pagkakapareho sa bintang ng babaeng pasahero. Ang mga record ng booking mula sa kumpanya ng motorcycle, taxi, ay nagpakita na ang Raider ay may mga biyahe na naka-schedule pagkatapos ng di umano'y insidente, na nagpapatunay na ang babae ay hindi ibinaba sa Pasay tulad ng kanyang pagbibintang. Hinamon ni Sir Raffy ang dalawa na magpa-lie detector test, at sa una pumayag ang dalawa. Ngunit sa huli umatras itong si Ate Girl at inamin na gawa-gawa lang niya ang akusasyon. Noong una, inakusahan niya ang Raider ng pagnanakaw ng kanyang bag, na anya ay naglalaman ng 4,000 pesos, mga ID, at isang debit card. Ayon sa kanya, ginawa lang daw niya yon para makabawi kay sa Raider, dahil hindi daw niya nagustuhan ang pagdadrive nito na parang nanananching. Gusto ko lang po linawin na yung Rider inosente po siya. Sa bugso po ng ko, damdamin kaya ko po siya naakusahan ng ganun. At pinabulaanan naman nito ni Raider, at dahil sa kanyang maling pagbibintang sa Raider, nasira nga ang buhay nito dahil sa mga panghuhusta sa kanya, at pinalalayas na daw sila sa kanilang tinitirhan. Gayunpaman, sa kanyang pag-amin, isinasaalang-alang na ngayon ng pulisya, nakasuhan siya ng perjury dahil sa pagbibigay ng maling testimonya sa kanyang sinumpaang salaysay. Pwede namin kasuhan ng babae nito na perjury kasi she's giving a false statement. Napatunayan natin ang pangyari hindi sa Pasay area. Pwede pumunta yung ating motor taxi driver doon, siguro it's either sa area ng Quezon City or dito sa area na ng Taguig, Pabonita explained. Ayon naman kay Police Colonel J. Guillermo, hepe ng PNP, Anti-Cybercrime Group Cyber Response Unit, maaari ring kasuhan ng cyber libel ang babae, dahil sa pag-post ng mga maling akusasyon laban sa Raider sa social media. Ang importante, di siya mawala sa online, or may screen grab niya o may record niya na meron ganito, pwede gamitin yun. Kailangan may ebidensya ka, umaabot yan ng 6 years to 12 years pagka napatunayan yan ng korte, Guillermo said.